pag-aaralan ay nandun po din po sa verse, no? The fear of the Lord tendeth to life, and that heart it shall abide satisfied. So sa Tagalog po doon, napaganda po ang pagkatagalog, no? Sabi doon, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. No? Napakagandang verse, no? Magandang memory verse natin ito ngayong gabi dahil nga sa nangyayari. So maganda, bago mag-Sunday, memory verse na natin ito. Okay ba sa inyo, mga naka-join sa Google Meet? Okay ba, mga kapatid, nandito sa face-to-face, memory verse natin yon? Ganda eh, no? So, yung issue dito, ang pinaka ng Proverbs, siyempre ang sumulat dito, yung ating kilalang-kilala na sumulat po ng Kawikaan, sumulat ng Ecclesiastes, sumulat din po siya ng Song of Solomon, si Haring Solomon. At mostly yung kanyang mga sulat ay puro payo, puro advice sa bayang Israel. At siyempre sa ating kapanahunan, ay advice din po sa ating mga Kristiyano. So, dito po, makita po natin na yung pagkatakot minsan ay dumarating sa bawat isa po sa atin. So, siguro, yung mga, lalo na yung nabalita doon sa Bicol, na yung mga bahay ay nagkada-was out, no? Alam mo yun, no? Yung iba ay nagsisigaw na dahil napakalakas yung current ng baha. So, pag ikaw ang nandun, siyempre tayo, nanonood lang sa TV, parang, ay, naku, bakit nagkaganito? So, iba kasi kung nasa actual ka, talagang makakaramdam ka ng tinatawag na, kung sa secular, takot, no? Karaniwan na po yan sa mga secular na nararamdaman. Pero sa ating Kristiyano, siyempre, ang tinutukoy dito, yung pagkatakot sa Diyos, no? Yung divine fear. Bakit dapat sa Diyos tayo natatakot? Kasi kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala hong bagay dito na parang surprise sa Kanya. Sa atin, surprise tayo dahil, alam mo, signal number 3 sa atin, no? Mula buong Luzon ay signal number 3. So, kanina nga, kami ay nag-fellowship. So, lahat ng ginagawa namin, fellowship, palakasan sa isa't isa. Maglakad man, magbiyahe man, ay nandun yung aming fellowship. Kasi pag sinabing fellowship, nandun yung unity of spirit. Kasi walang unity sa spirit kapag unbeliever ang kasama mo eh. Kaya di ba, ang sabi ng Bible, huwag kayong makipabatok sa hindi ka pananampalataya. Dahil nga, wala talagang fellowship doon. Magpaplastikan lang kayo doon sa bagay na yun. Kaya dito, ilang 2 araw na kami, so masaya. O, nagpe-fellowship kami, lunch fellowship, dinner fellowship, ano pa mga fellowship natin? Biyahe fellowship, fellowship. So, depende rin na, fellowship, at least may fellowship. So, mayroong unity in spirit. Yun ang ibig sabihin ng fellowship. So, Proverbs, dito po sa Proverbs chapter 10, verse 16, sabi din po ni King Solomon, the labor of the righteous tendeth to life, the fruit of the wicked to sin. Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay. Ang bunga ng duka ay sa pagkakasala. Yun. So, paggawa ng matuwid, pag sinabing gawa ng matuwid, hindi ka kumakaliwa, hindi ka kumakanan. Nakapokus ko lang sa paglilingkod. Nakapix. Alam mo ba, pag nakapix ang puso ko sa Diyos, ang resulta niyan talagang napakaganda po sa buhay. Huwag lang yung nakapik sa kasalanan, delikado po talaga yun. Nakapik sa paglilingkod sa Diyos at sure po talaga yung tinatawag na blessing ng Panginoon. Proverbs chapter 14 verse 23, in all labor there is profit, but the talk of the lips tendeth only to penury. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karantaan. So, maraming tao, madaldalang. So, alam mo, alam ko na yan. Pagdating sa usapan, parang siya yung pabida. Yun. Pero pag yung buhay naman niya, wala naman sa hulog. So, di ba sa pag-ibig, narasa ito ng mga binata't dalaga eh. Para makilala mo raw na talagang seryosong tao, hindi sa salita.
Saan natin nakikilala mga may asawa? Doon sa kanyang aksyon. Yun. Alam mo, nanliligaw, puro I love you. Pero magdala man lang ng tsokolate o kahit man lang lantang rosas, di magawa. Yun. Di man lang madalaw sa bahay. Puro sa message lang, puro sa text. Nanligaw sa text, sinagot sa text, nabuntis sa text. Ay, nung pandemic, gano'n mo yun, 13 to 14 years old. So, matindi yun. So sa atin, sabi doon, sa lahat ng gawain ay may pakinabang. Sino tinutukoy dito? Siyempre yung mga tapat na mga Israelita during the time na mga maglilingkod. Sabi doon, ngunit ang tabid ng mga labi ay naghatid sa karantaan. Proverbs 21 verse 5, mga batid. Yun, puro verse tayo ngayon. The thoughts of the diligent stand only to plenteous, but of everyone that is hasty only to one. Ang pag-iisip ng masipag, yun, tanda natin ang pag-iisip daw ng masipag ay patungo sa kasaganaan. Yun, masipag. Wala hong sumasagana na hindi masipag. Kaya, secular man yan o sa spiritual. Sabi doon, ay patungo sa kasaganaan lamang, ngunit bawat nagmamahal ay sa pangangailangan lamang. So, importante mga kapatid, na yung tinatawag na pagkatakot sa Diyos, maintindihan natin na hindi lang takot tayo, lalo na ngayon. Naku, dami nung maraming tao nagpipray, Lord, nawa, i-vogel ka ng bagyo, nawa, lumihis ka na, pumunta ka sa Japan, o kaya sa Taiwan, o kaya sa China. Pag narinig ng mga bansa yan, magagalit sa atin yun. So yung takot pala, hindi dahil may bagyo o anuman. Natatakot tayo dahil yung Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Siya dapat na natin katakutan. Kaya may tanong dito, what kind of life is offered? Ano ba yung ini-offered na buhay ng Diyos sa atin? O, siyempre sa mundo, maraming ini-offered sa atin. Alam mo, pag sumala ka sa amin, isang buwan, yayaman ka, magiging milyonaryo ka. Lang kami sa networking dati. Diba? Pag sa networking, alam mo, pag ikaw ito, pag kumuha ka ng dalawa, dumukuha din ng dalawa, aba, in 1 month, milyonaryo ka. Talagang grabe ang mind-setting talaga eh. Pero, katulad ni David, ni Peter, ang buhay na tinatawag din doon, loving life and seeing good days. So buhay na may pagmamahal at buhay na makikita sa araw-araw. Yun. Kasi pwede kang mabuhay pero wala kang pagmamahal. Pwede kang mabuhay pero wala namang magandang, walang kabutihan sa iyong buhay. Kasi maraming taong nabubuhay, puro sama ng loob, binanakit, pag-iigante, pagsilos. Ito mo, sa mga drama pa lang eh. Korean novela, Filipino novela, American novela. Diba, puro pag-iigante dyan eh. Pag nagkaroon ng isa, mag-aanap din ng iba. So, sabi doon sa Proverbs, sa Psalms 112, verse 1 and 3, praise you the Lord, blessed is the man that feareth the Lord. Sino daw yung mapalad, mga kapatid? Yung natatakot sa Diyos. Yun. That delighted greatly in His commandments. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Yun, ito maganda mga kapatid. Kapag tayo po'y maligaya na sumusunod sa utos ng Diyos, abay, yun po yung totoo talagang paglilingkod. Hindi lang yung naglilingkod, kundi naliligayahan. Ang tanong mga kapatid, maligaya pa kayo naglilingkod sa Diyos? Amen. O wag na pipilitan na lang. Kasi maraming mga Kristiyano, baka may masabi si pastor, baka may masabi si brother, kaya aatid ako. Yun. Hindi ganun ang maligaya. Ang totoong maligaya, excited ka. Yun. Sabado pa lang, napiprepare mo na ang sarili mo. Pati offering, nakaprepare na rin yan. Kita mo si Abraham, di ba? Bago pumunta doon sa sasambahan niya, doon sa ilang araw silang naglakbay, mga kapatid, 3 araw. Pero nakaprepare na po yung lahat. At excited ho, kahit alam ni Abraham
na yung ihahandog niya ay yung kanyang anak. Pero excited pa rin. Pero may sacrifice pala ang paglilingkod sa Diyos. Sa verse 2, ano yung sabi doon? He said, shall be mighty upon earth, the generation of the upright shall be blessed. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Verse 3, wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Yun yung mga may takot sa Diyos. Sabi doon, kaginawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay. Naranasan ba ito yung mga kapatid? Yun, kaginawahan, hindi inuna yung kayamanan. Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Yun ang resulta ng pagkatakot sa Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 10 to 12. Anong sabi ni Peter? For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. Yun. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Yun. Sabi ni Apostol Pedro po ito. So, dapat daw ang mga Kristiyano, mananampalataya, magpigil ng dila. Saan tayo magpipigil? Siyempre, mga masasamang salita na wala namang katotohanan, pipigilan natin yan kasi sabi na ni Santiago, yung dila natin ay mas makamandag pa yan sa ulupong. Yun. Kami kanina, saan ba tayo pumunta? Naladerbing, nakakita kami, ang lalaking ahas. Yun. Sabi ni Brother Ole, kahit aso, kayang lunukin. Pero mas matindi pala ang dila natin, mas matindi ang kamandak. Kayang magpahiwalay ng mag-asawa yan. Kayang sirain ang magandang relasyon yan. Kaya sa mga Kristiyano, dapat mayroon tayong pagpipigil ng dila. Ang sabi doon, at kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, kung ano lang ang katotohanan. Yun, yung sabihin, hindi tayo dapat nagsisinungaling para mapagtakpan yung mga bagay na dapat pagtakpan. Kung ano man yan, katotohanan talaga. Sabi nga, open rebuke is better than secret love. Ako gusto kong nare-rebuke. Kasi nagpapasalamat pa nga ako pag nagre-rebuke. Bakit? Alam kong nagbabal siya sa akin. Magtaka na ka na mga kapatid. Kung mali ka, walang nagre-rebuke sa'yo. Yun. Wala nang nagbabal sa'yo nun. Pero kung may mga taong kahit sa kabila na alam niyang ikasasakit ng damdamin, pero ina-advise siya o pinupuna siya sa mali, yun ay pagmamahal yun, hindi para pahiyain. Kasi minsan tayo, pag na-rebuke, di ba? Minsan yung mga, nung nasa mundo tayo, anong pakialam mo? Yung kanya-kanya tayong buhay. Pero hindi pala mga kapatid. So, verse 11, let him issue evil and do good, let him seek peace and ensue it. At ano pang gagawin daw ng mga anak ng Diyos? At tumalikod siya sa masama. Yun. At gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Yun. Susundan, hanapin. At kung nasaan yung, kahit pa siyempre alam natin, nasa Panginoon lang ang totoong kapayapaan. Pag wala tayo sa Panginoon, wala tayong mahahanap na kapayapaan. Nasa Panginoon lang ang tunay na kapayapaan. Verse 12. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. So, ang Diyos po talaga against po sa gumagawa ng masama. Kaya nga tayo mga Kristiyano, di ba? From the time na tayo ay na-convert sa Primitive Baptist, unti-unti tayo na natatabas yung mga worldly natin, mga mali, no? Yung mga maling ugali, mga maling pamumuhay, maling mga pagkilos, maling pananamit, yun, maling pakikisalamuha sa tao. So maraming mga dapat ayusin. Kasi nga, anong sabi doon
na talata, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan at tumalikod siya sa masama. So maraming mga masasama na nakakahawa sa mundong ito. So verse 12, sa verse 12, for the eyes of the Lord are over righteous, and his ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga taong matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. So, yung dalawang yon, si David saka si Peter, ang tawag nila sa buhay, ang sabi doon, loving life and saying good days. Yung mga gumagawa ng kabutihan. So, sundan po natin yung sunod. Ano naman ang sabi ni Solomon sa pagkatakot sa Diyos? So, sabi doon, ano ang resulta nito? Ang sabi ni Solomon sa Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Ang takot pala sa Panginoon, nagpapahaba ng araw. Nagpapahaba ng araw. But the years of the wicked, so years of the wicked shall be shortened. Pero sabi ng iba, bakit ang mababait madaling mamatay? Hindi yung totoo yun. Yun. Talaga, bakit yung mga lingkod ng Diyos, di ba? Sa mga nauna. So siguro may mga pangyayari, pero promise ito ng Panginoon na talagang yung araw na ng ating buhay, pag tayo ay masunurin. Siyempre, input book lahat kasi pag may takot ka sa Panginoon, pati disiplina sa katawan, lahat ng disiplina magagawa mo pag may takot sa Panginoon. Kaya nga gano'n na pag may takot tayo sa Panginoon, mayroon tayong time management. Financial management. Ano pa yung mga management? Health management. Ang daming management. At yan ay pwedeng ituro ni Elder maraming alam siyang management. Time management, financial management, health management. Yon. Yung tatlong lang yun sa health management. O bakit tayo nagkakasakit? O lifestyle din yan yung lifestyle natin. Anong oras ka ba natutulog? Anong kinakain mo? Anong iniinom mo? Lahat yan may parte sa ating nararamdaman. Kasi ang natural talaga daw na pagkain ng katawan natin ay yung galing lupa. Kasi tayo ay galing sa lupa. At tapos kakain ka na hindi galing sa lupa, kaya magre-react ang katawan. Kaya babalik tayo sa lupa. Yon. So, yan ang sabi ni King Solomon. Sabi doon, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalao ng mga karaarawan. Ngunit ang mga tao ng masama ay mangangaunti. Proverbs 14:27, mga kapatid, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Yon. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Yon. So kapag ikaw ay takot sa Panginoon, takot ka rin gumawa ng masama. Kasi kilala mo ang Diyos, kaya mayroon pang banal na pagkatakot. Mamaya, ma-expound po natin yan. Proverbs 22 verse 4, sabi ni King Solomon din, by humility and the fear of the Lord are riches in honor in life. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan. Yun, mga kapatid. At karangalan at buhay. Alam mo, tatlo yung resulta pala nun kapag ikaw ay mayroong takot sa Panginoon. Ano yon? Mayroong ang kagantihan sa kapakumbabaan at pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan. Kahit wala kang material na kayamanan, mayaman ka na talaga At ano pa? At mayroong karangalan at buhay. Ganda ng verse na ito. Memory verse, pwede yung memory verse na Lahat memory verse natin, mga kapatid. Ang ganda tatlo riches, honor, in life. Ano pang hahanapin mo kumpleto na nga ito. Pag basta may takot ka sa Panginoon, siya ang magdadagdag ng lahat.
Huwag ka lang mag-doubt, huwag ka lang may reservation na, totoo, to kaya ang promise ng Lord na kapag inuno ka ang Panginoon na idadagdag yan. Puro, pag ganun ang isip mo, nandun yung verse, nandun yung promise ng Panginoon, pero mayroon kang doubt, kaya wala talaga. Kaya titingnan mo, bakit kaya si brother, si pastor, wala naman trabaho, pero tumataba. Si brother, so, tinitingnan natin yung mga kapatiran na mayroong kapayapaan, na kahit walang kayamanan pero mapayapa ang buhay. Bakit ko kaya? Ano ang sikreto nila? Inuuna nila ang Panginoon, mga kapatid. Kasi yung material, sabi na lang ng Panginoon, idadagdag na lang niya eh. Pero minsan, nauna yung material kaysa pag-una sa Panginoon. Nagiging sekundary na lang. So, kaya maraming tao hindi masaya, malungkot. Bakit to? Hindi ho magre-resulta ng kaligayahan o kagalakan yung pag-una sa mga bagay sa mundo. Ang totoong kagalakan, pag inunanuan mo ang Panginoon. Amen. So, pangalawa, the fear of the Lord brings satisfaction. No? Ang pagkatakot pala sa Panginoon, nagdadala ito ng satisfaction. Sa ibang salin ito, contentment. No? Kontento na ba kayo, mga kapatid, na nakilala, intindihan natin yung sovereignty of God, that God is sovereign in election, na wala tayong ginawa sa pagpili sa atin. Kung pagwapuhan lang at ang pairalin ng Diyos yung ganon, wala na, no? Baka European lang ang mapipili. Pero dahil na alam natin na ang Diyos ay pinairal niya yung pagiging sovereign para mapili yung kanyang gustong piliin, pasalamat po tayo, doon pa lang, ano na tayo, blessed na eh. Kaya di ba, sabi doon sa Ephesians 1:3, nandun na ho eh, past tense na po yun. Yung pagkapili sa atin, He chose us before the foundation of the world. Yun. Inampun tayo. Yun. Marami naman yung pwedeng ampunin eh. Ay bakit tayo pa? Bakit? Gusto po niya. Hindi dahil ginusto natin, wala namang gumusto sa Diyos. So, Proverbs chapter 25, tinan natin mga kapatid, verse 12 to 14, as an earring of gold in an ornament of fine gold, so is a wise reproof upon an obedient ear. Kung paano ang hikaw na ginto at kagayakang dalisay na ginto, gayon ang pantas na mananaway sa masunuring pakinig. Yon. Tayo pala mga anak ng Diyos ay ang tawag doon ay mananaway, mga pantas. Yon. Ibig sabihin, kung alam mong mali, sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Praise the word of God in season or out of season, correct, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. So, sinong sasawayin natin? Yung kapwa mananampalataya natin, mahirap namang sawayin yung mga hindi Kristiyano, hindi mananampalataya. Hindi nila tatanggapin yun. Kasi hindi naman buhay yung spiritual nila. Patay po sila. At kahit anong sabihin natin na mga salita ng Diyos, hindi nila maintindihan at hindi nila tatanggapin yun. Dahil sabi ng